Kumusta mga bata? Ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa kohesyong gramatikal sa pagsulat ng teksto. Ang una ay ang referensya o reference. Ito ay paggamit ng mga salitang maaaring tumukoy o maging referensya sa paksang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang ikalawa ay ang substitusyon o substitution. Paggamit ng ibang salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita. Ang halimbawa nito ay, napakakurap ng ating mayor. Kailangan na nating maghalal ng bago. Ang salitang mayor sa unang pangungusap ay napalitan ng salitang bago sa ikalawang pangungusap. Ang dalawang salita ay parehong tumutukoy sa isang tao, ang mayor. Ang ikatlo ay ang ellipsis. May binabawas na bahagi ng pangungusap, subalit inaasahang maintindihan o magiging malinaw pa rin sa mambabasa ang pangungusap dahil makakatulong ang naunang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng nawalang salita. Ang halimbawa nito ay, nagpatayo si Mayor Dina ng 5 silid-aralan noong isang taon. Sa taong ito na may 10. Nawala ang mga salitang nagpatayo at silid-aralan sa ikalawang pangungusap, pero naintindihan pa rin. 10 silid-aralan naman ang naipatayo ni Mayor sa taong ito. Ang ikaapat ay ang pag-ugnay. Nagagamit ang mga pag-ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay, parirala sa parirala at pangungusap sa pangungusap. Sa pamamagitan nito ay higit na mauunawaan ng mambabasa o tagapakinig ang relasyon sa pagitan ng mga pinag-uugnay. Ang halimbawa nito ay, ang mabuting pinuno ay nagsisilbi para sa bayan at ang mamamayan naman ay nagbabalik din ng serbisyo sa bayan. Para sa inyong gawain, sagutan ang gawain sa inyong aklat sa pahina 154. Subukin pa natin at ipasa ito sa inyong guro.